Ang flood control, 255 billion kontra sa 181 billion ng agrikultura. Ang problema, okay naman sana kung malaki ang budget ng flood control kung nakokontrol ang flood. Ayun. Ano nangyari kahapon? Ayun nga. Di ba baha? Yun Oh my God! Anong nangyari? Yan na naman yung 5,500 na flood control projects na finact-check noon, di ba? Opo. Kasasabi lang ni Pangulong Marcos, may 5,500 flood control projects tayo. Ganon-ganon pa siya, ganon-ganon. Yan. Walang nangyari. Hindi, mali lang yung bulong sa kanya. Bulong. At saka mali na naman tayong mga Pilipino. Hindi kasalanan ni Pangulong Marcos yan. Bakit hindi nyo inipon yung tubig baha? Nakita nyo ng malakas ang ulan Hindi nyo pa hinanda yung kainyong mga drum, mga balde, mga tabo. Bakit? Ayan na naman kayo mga Pilipino. Ayaw nyong sumunod sa ating Pangulo nung sabihin niyang ipunin nyo yung tubig baha. Pagkatapos, pag nagbabaha, magre-reklamo kayo. Kita nyo ugali ng mga Pilipino. Pambihira naman. Ibig sabihin, magkasama. Para pagdating nga naman ng tuyong panahon, meron na tayong tubig. Kayo naman. Ang ganda-ganda ng payo ng Pangulo At saka, alam mo kung bakit maliit lang ang budget ng agrikultura. Kasi may ibang klaseng pananim ang Pangulo, di ba? Pagkatanim pa lang, harvest agad. Sinabi niya yan di ba? Talaga? Hindi mo alam yun. Hindi po. Pagkatanim, di ba sabi niya, kita mo tayo, katatanim lang, nag-harvest agad. Kaya maliit lang ang budget kasi mabilis lang. Mabilisan. Pagkatanim ngayon, next week, harvest mo na. Ang galing. Di ba? Kayo naman, masyado naman kayong, masyado kayong mapagpintas. Tingnan nyo muna. Pintas kayo ng pintas sa Pangulo Umpisa ngayon, panay puri na sa Pangulo. Kasi, pagka hindi ka nagpupuri dito sa pamahalaan, idinidemanda ka, tinatanggal ka pa sa Malacanang. Nangyari kay Eden Santos. Alam mo, nakakatawa yan Kitang-kita. Alam nyo, hindi ko talaga malaman kung bakit, alam mo, matagal kong inisip napupuyat ako kaiisip dito sa administrasyon na to. Hindi mo din alam ang tama at mali. At kung anong mali, yun pa ginagawa nila. Para sa amin sa oposisyon, ituloy niyong mabuisit sa inyo ang taong bayan, di ba? Hindi, ituloy niyo nga kasi maganda yan sa 2028. Bino mo ba naman? Etong PCO. Pinagtatanggal si Eden ng Net25. Breach of protocol daw. Kasi daw, lumapit sa Pangulo nang hindi pa dapat lumapit. Pero nakita mo ba yung video? Hindi. Tingnan mo yung video. Yung Pangulo ang lumapit sinalubong lang halfway. Ngayon, nakita ko yung video pinaulit-ulit ko Ngayon, noong lumapit na si Eden, nagsilapitan na rin yung ibang reporter. Di ipapalitan nyo lahat ng lumapit kung yung pala ang dahilan. Hindi lang siya. Bakit si Eden? Kasi naman, ano mo talaga, hindi ko talaga magets ang takbo ng utak kasi nito, nauna siya. Baka masikat yung nahuli. Hindi, ang ibig kong sabihin nga. Opo. Alam naman natin at very transparent naman na kaya pinatatanggal yung si Eden kasi she asks questions na napapahiya si Yusek Castro. Ayun. Katulad noong mga barangay, di ba? Sabi niya, 4,000 chuchu barangay ang drug-free. Tinanong ni Eden, ano-ano yung barangay na yun? Hindi ko alam Yun lang ang sinabi sa akin. May mga drug rehabilitation na. Saan po yun? Ano mga address? Di ko alam Sinulang sa info. And then, nagpalusot si Attorney Castro. Alam mo, hindi ko talaga rin magets kung anong ginawa niya. Naglabas siya gano'n ng kapalo. Eto yung mga barangay. Ayun. Eto yung ng Puro mga blanco drug-free. yung ilalim. Hindi, unang-una, hindi naman sinabi kung anong barangay na yun. Nilagay lang. Etong barangay, ilang barangay, ganito. Bago yung likod, para magmukhang makapal, blanco. Nga, Di ba yun nga in-expose ni Eden? Alam naman natin kung bakit tinanggal. Napapahiya kasi sila.
Baka Okay. nagkamali lang sila. Alin? Yung gobyerno. Binigyan ng blank? Oo. Parang si Manny Pacquiao yan di ba? Baka nagkamali lang. Parang si Manny Pacquiao yan nung sinabi, eto yung mga papeles na nagpapakita ng corruption ni BBM Opo. noong eleksyon. Pag zoom in mo, puro blank yung mga papel. Kaya ayan pinagtatanggol ko na si BBM. Oo. Hindi, kasi talaga, totoo. Tayo naman, totoo lang okay. Ayan, ang nangyari. Lumabas tuloy. Ito may nagtanong na reporter. Opo. Hindi na Net25. Iba na. Tinatawagan daw niya si PCO Chief J. Ruiz. Kinaklarify niya ano ba itong nangyari na pinapapalitan niyo si Eden Santos. Binlock daw siya. Oh? Meron man naman. Presidential Communications Office. Communications! Dapat nagko-communicate. Ang communication ay two-way. May tinanong sa'yo, may Sagutin sinagot mo. ka. May tinanong ka, sasagot siya. Yun, communications po yun. Ngayon, no communication No na. communication. Mahirap yun. Ang hirap nga kasi, alam mo, nabigyan na. Hindi marunong talagang kumuha ng cue tong si Pangulong Marcos. Binaypas na nga ng Senado si J. Ruiz. Oh. Binibigyan na siya ng clue. Boss, binaypas namin. Hindi mo na kailangan tanggalin to save face kay J. Ruiz. Oh. Binaypas namin, pwede mo nang sabihin kay J. Ruiz. Oo. Parang Mag-usap Jay, na lang. na-bypass ke. Appoint na lang ako ng iba na walang bagahe na nangongontrata sa gobyerno. Ang ganda na ng binigay sa yung pagkakataon ng Senado. Opo. Hindi mo pa na-gets? Binibigyan ka na nga ng pagkakataon for you to backtrack on J. Ruiz kasi nga nagkaroon ng controversy. Meron ba naman Presidential Communications Office sa halip na ma-communicate niya yung programa ng Pangulo, yun ang chief mandate ng PCO para maihayag sa mga media and therefore sa taong bayan kung anong programa ng gobyerno. True. Oo. Meron ba naman PCO? Ang unang-unang ginawa mo nung first day mo ang kino-communicate mo yung depensa mo kung bakit may daan-daang milyong kang kontrata sa gobyerno. Pati sira na ang kamada mo at laging may cloud of doubt. Sana ang ganda na opportunity ni-reappoint. Ay, iyan naman, bago nagbablock ng reporter. Ala. Hindi naman magsisinungaling yung reporter na yun Ngayon, nag-react ang Malacanang Press Corps. Ayaw nila doon sa ginawa na pinapapalitan si Eden Santos. Para sa kanila, wala namang masamang ginawa. Plus, Kasi nagaling yun. alin? Yung sulat. Di ba sa Hindi kanila? sa PCO, hindi sa Malacanang Press hindi Corps. Ang Malacanang Press Corps. Ay, na sinasabi mong bypass. Hindi. Ay, hindi pa rin. Sige, attorney. Ang bypass, yung sa Commission on Appointments. Sorry. 'Di ba ang lahat ng miyembro ng gabinete, mga general, etc., ay dumadaan sa CA. Yes. Binaypas na siya. Sinabi na saka na namin tatalakayin kung approved or disapproved ang appointment ni J. Ruiz. Ayun, dapat ganon. Ganon talaga. Nasa konstitusyon yun Tama. Binaypas na nga. Ibig sabihin, pag binaypas ka ng CA, tanggal ka. Kailangan i-reappoint mo until the next Congress convenes at mag-convene yung CA. Opo. So, ad interim appointment siya. So, mag-assume na siya. Pag nag-CA siya, pag-approve siya, tuloy. Pag hindi na-approve, tanggal na siya. Okay. I-re-appoint mo yan. Kung gusto mo pa rin siya ang maging PCO chief. Binigyan na nga siya ng pagkakataon para i-reconsider. Teka kasi, ayaw na nga siyang ma-embarrass ng Senado. Kasi, pagka up for confirmation, si J. Ruiz, maaangkat yung kontrata sa gobyerno, mapapahiya pa yung tao. Ayun. Aangkatin at aangkatin niya. Kasi may mag-o-oppose sa
appointment niyan, laging may Eh, nag-o-oppose, lalo na may mag-o-open. oposisyon. O yun ang sinasabi ko. Ang Malacanang Press Corps, yan yung organisasyon ng mga reporter na ang beat nila ay Malacanang. Correct. Sila yung mga reporter. Hindi maaaring manggaling sa kanila. More on for government. Ang gobyerno ang nagtanggal yung yung PCO. O, alam naman natin kung bakit. Si Claire Castro yan. Huwag na tayong magkunwari. Sasabihin pa niya, wrong, fake news, ha. Ang mga attitude kala mo cute siya. Alam mo, yung mga ganyan, Ma'am Claire, yan kung cute ka lang, katulad ko, pwede ka maganyan. Cute meaning maliit. Oh, di ba ang ibig sabihin, ang literal meaning ng cute maliit, di ba? Oh, okay. Sige na nga. Ayaw ng Malacanang Press Corps kasi unang-una, wala naman daw ginagawang masama si Eden. Pangalawa, if they will do that to Eden at hindi kikibo ang press corps, maaaring gawin din sa kanila. Sa iba. Bad precedent. Oo. Hindi dapat ang Malacanang ang nagdidikta sa news organization kung sinong padadala nila. Ngayon, kung nagdabog ka roon, nagsisisigaw ka, Yung mali yun. minura mo yung si Claire Yun si Castro. Claire. Oh, mali Yun. na yun. Pwede Yun siguro. ang mali. Uy, Balikan mali yung niya. ginawa. Pero yung ginagawa lang niya ang trabaho niya, ano bang trabaho ng reporter? Mag-report. Kaya nga, reporter Tama. Kailangan may mag-report siya. Di ba si Pangulong Marcos, sinasabi niya, transparency, walang tinatago. So, sa kanya tinanong kasi, ang problema, pag tinanong mo si Yusek Castro, masasakit ang ulo mo Hindi mo maintindihan ang pinagsasabi. Siguro, they want to get it straight from the horse's mouth. Yun. Oo. Wala pong masama roon. Sumunod naman, hindi naman pinigil ng PSG. Sana pinigil ng PSG. Para hindi na mangyari yun. Nagtulakan sila ng PSG. Mali. Ayun ang mali. Since familiar na sa PSG, araw-araw ba naman, ilang Nakikita taon na nilang nila, nakikita, alam nilang hindi threat si Eden. Eden, di ba? Anong breach of protocol doon? Tingin mo, sasaksakin o babaril ni Eden? No, it's si not. Presidente, hindi naman mangyayari. Kalokohan yun. Ang breach of protocol. Breach of protocol, kumukuha lang ng storya yung tao. Sumunod naman yung iba. Opo. Alam mo, hindi ko malaman kung bakit ang ina-appoint yung mga may attitude na prima donna. Yung akala mo, sila nga ang magaling. Akala mo lahat, kita mo yung attitude niya nung sinabing si Pangulong Duterte ay butot balat na lang. Alam mo, kung ikaw ay matinong communicator, sasabihin mo, we are sorry to hear that. He's a former president. Yes, We wish yes. him well. Sana ay gumaling siya. Opo. At sinasabi, kailangan lang yan exercise. Very dismissive. Parang pinagtatawanan mo pa. Bago. Ngayon, sasabihin na nila, drama. Ang hilig nitong gobyernong ito, term na drama. Katulad nung kay Teves, drama lang. Drama, tinanggal yung appendix. Sino ba magdadrama? Tanggal yung appendix. Saan? Ay, mali ako Dapat yung appendix ni Congressman Teves, kinuha ko, pinadala ko kay Janice Digamo para makita niyan totoong may operasyon. Actually, may mga litrato ako. Pero siyempre hindi natin pwedeng ibulgar yun. Siyempre may privacy yung tao. Pero for record purposes, Meron. and for submission sa court, na sana po ay they keep it confidential, pinakikita namin talaga yung kondisyon every day ni Congressman Teves. Opo. Kinukunan namin ang litrato na may dyaryo para makita nila na yung araw yun talaga Ay, may hinunan nangyari. yung litratong yun. Ayun. Yun ang sinasabi ko masyadong dismissive meron ba naman ganun? Kaya yun ang mabigat dito sa gobyerno. At dinidemanda pa. Alam nyo, si Pangulong Duterte walang dinemanda yan ng cyber libel Kahit sino. o libel. Maraming opisyal. Ako, Tumitira public sa kanya. figure din ako. Hindi ako politiko. Wala akong pwesto sa gobyerno. But I fall under yung term na public figure na as defined by the Supreme Court in so many cases. Opo. Ang daming bumabati ko sa akin. Opo. Merong naglabas sa Facebook, yun daw CCW kumukuha ng pera, nang i-extort daw. Baliktad. Nagkamali sila sa DPWH.
baka ibang faction ng CCW Ibang yun. grupo. O ibang grupo yun. Ay di ituro nyo. Maglabas kayo ng Ebidensya. testigo na ako'y nanghingi ng pera. Hindi ako nakakatungtong sa opisina ever ng Correct. DPWH. Ang kilala ko lang sa DPWH, retired pa, si Congressman Plato kasi naging kliyente ko, yung anak niya tumakbong vice mayor O noon. di yung DPWH ang tanungin nila. Ay, di tanong nila, humanap ko ng Oo. ebidensya. Pero, dinemanda ko ba yung sa Facebook? Wala. Hindi na nga ako kumibo kasi alam ng taong bayan Alam kung anong naman karakter ko. Maangas ako, makulit ako, nambibwisit ako ng mga opisyal, pero hindi po tayo corrupt. Opo. Lahat po ng pera natin malinis at I can look anyone in the eye, mamatay na ang anak, lahat ng mga opisyal na kumurakot sa gobyerno. Sige, sabihin nyo, mamatay na ang mga anak ko kung kumurakot ako sa gobyerno. Ako, sasabihin ko yon. Kahit kanino, wala. Kaya nga umalis na ako sa gobyerno eh. Nahihirapan po tayo sa sweldo lang, hindi kasya. Ayun ang mabigat. Aha. Katulad si Presidente Digong, umpisa nung naging mayor, hanggang naging presidente, nawala na sa pagka-presidente, ayun parang bahay, kitang-kita mo yung bahay. Oh. So, yung Ayaw sinasabi siyang ng tantanan. bank accounts, saan? Wala naman eh. Oo, may nailabas pa si Trillanes, puro propaganda. Dinemanda pa ni Trillanes yung SMNI, na-dismiss. Kayong mga public officials, nag-public official pa kayo, hindi nyo naman pala kaya. May kasabihan, di ba? If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Yun. Anyway, karapatan nyo naman yan. Didepensa kami. Wala namang problema po yan. Karapatan nyo rin yan as it is our right na idemanda rin kayo. Pero attorney, ito yung salita dun sa sinabi mo. A fool does not care whether he understand a thing or not. All he wants to do is to show how smart he is. Tama ka Am dyan. I right? Oo. Anyway, yan ang nangyayari sa ating bayan na sinisikil ang press. Di ba? Noon, SMNI. Naranasan ko yan Di ba dati. sabi ni, sino ba yun? Yung nagbibiroan tayo dito kahapon yung nire-report na transparent daw yung pamunuhan ni Speaker Romualdez. Ayan. Okay yun. Huwag ka lang magtatanong tungkol sa budget niya. Hindi tatanggalan ka ng prangkisa. Speaking of which, ulitin ko may prangkisa po ang SMNI. Merong bill na pumasa sa House na kinakansela ang prangkisa pero hindi pa approve ng Senado. So, may prangkisa pa. Ang pumipigil dyan, itong NTC na sa tingin ko ay may grave abuse of discretion. Kasi ang NTC, pwede ka magsuspinde for a definite period of time. Hindi ka pwedeng magsuspinde indefinitely. Otherwise, mas powerful ka pa sa lehislatura. Kaya ito dapat questionin. At ito ay questionin sa lalong madaling panahon.